Isang magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan. Ako po si Brother Joshua Aniban at tayo po ngayon ay magsisimula sa ating serya na pinamagatang Dahil sa Pag-ibig. Mga kapatid, naranasan niyo na po bang umibig? Naranasan niyo po bang mahalin? Saan po kayo dinala ng pag-ibig na yun nung kayo po ay nakaranas nito? Ngayong gabi, mga minamahal na mga kaibigan, ay pag-aaral natin ng isang pag-ibig na kung saan ay hindi mo mararanasan sa sanlibutan ito. At hindi mo ito mararanasan kung hindi mo bubuksan ang iyong puso at isipan upang ito ay mas madama at mahawakan at maranasan. Kaya ngayong gabi, mga minamahal na mga kaibigan, hayaan niyo pong dalhin ko kayo sa isang pag-aaral na kung saan ito ay pinamagatang ang di masukat na pag-ibig. Ang di masukat na pag-ibig. Gaano ba ito kalawak? Gaano ba ito kataas? Bakit hindi natin ito kayang sukatin? Yan po yung mga sasagutin natin sa gabing ito. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Mapagmahal po namin Diyos, sa gabing ito, nais po namin hilingin ng inyo pakikisama sa amin. Yan yung Panginoon sa aming mga tagapakinig at sa aming nanonood ngayon. Hinihiling po namin na sila inyong samahan. Buksan na kanilang mga puso at isipan na sa ganung Panginoon. Makita nila ang di masukat na pag-ibig na ito na sa ganung Ama ay sa kanilang pinagdadaanan sa kanilang buhay. Makikita nila sa kanilang mga sarili na kahit sila ay nag-iisa o kahit sila ay maraming problema, ay meron pa rin nagmamahal sa kanila. At yun po ay kayo. Salamat Panginoon na inyong diring ang mga panalangin na sa banal na kalooban sa pangalan ni Jesus. Tayo po ay magsimula. Ang pamagat po natin pag-aaral, ulitin ko, ay ang di masukat na pag-ibig. Sabi po sa Genesis 1:1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang Genesis 1:1, mga minamahal na mga kaibigan, ay pinapakita po dyan na sa simula't simula pa lamang ng buhay, sa simula't simula pa lamang bago pa man dumating o malikha ang sanlibutan, ang Diyos ay nag-i-exist at nandyan na siya para sa atin. Sa madalit sabi, sa Genesis 1 ay nilikha niya ang langit at lupa. Ito ay kanyang inanyuan sa pamamagitan ng kanyang salita. Ayon po sa libro ng Salmo, ito daw po inanyuan ng Panginoon ayon sa kanyang salita. At nang kanyang malikha ang sanlibutan, ito po ay talagang napakaganda, napaka-perpekto. Walang anumang bahid ng kasamaan. Lahat ng mga naninirahan doon ay malaya. Lahat ng kapaligiran ay malinis. Walang anumang nalalantang mga dahon. Ganun po kaganda ang sanlibutan noon. Yung mga batis ay hindi po kagaya ng ilog Pasig ngayon na madumi ngayon. Yun noon po ay napakalinis. Walang anumang kahit katiting na basurang makikita. Pero sa lahat po ng nilikha ng Diyos, mga minamahal na mga kaibigan, ay meron po siyang espesyal na ginawa. Meron siyang isang napakagandang nilalang na ginawa at yun po ay tayong mga tao. At sinasabi po sa Genesis 1:27, sabi po doon, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Saan daw po? Ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Siya ay kanyang nilalang na babae at lalaki. So, kung makikita niyo mga minamahal na mga kaibigan, tayo daw po ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kaya yan po yung isa sa pinakamagandang nilikha ng Diyos dito sa sanlibutan. Tayo po yung mga tao. At meron, habang namumuhay po yung dalawang yung dalawang tao na yon, dun sa unang panahon na yon, ay magkaroon po sila ng pangalan. At ang pangalan po nila ay Adan at Eva. Okay, kagaya po ng ating nalalaman ngayon, ang kanilang pangalan ay Adan at Eva. At silang dalawa ay mayroong napakagandang karanasan sa panahon na yon. Ano po yon? Naranasan nilang makasama ang Diyos ng harapan. Harapan. Magkasama sila na parang sila ay nasa loob ng isang bahay na araw-araw sila ay nagkikita, nag-uusap. Alam niyo yun, yung parang best friend. Kung meron po kayong best friend ngayon, ganun po sila kaklos o maaring mas higit pa. Sapagkat wala pong anumang bagay na naging hadlang sa mga panahon na yon. At itong pagsasama na itong mga minamahal na mga kaibigan ay magtatagal na sana. Magtatagal na sana ito hanggang magpakailanman kung kanila lamang nasunod ang isang utos na ibinigay sa kanila ng Diyos. At ano po kayong utos na yon? Tingnan po natin yung nangyari sa panahon na yon. Doon po nung sila po ay namumuhay sa panahon na yon, nung bago pa lamang ang sanlibutan, ang Diyos ay naglikha ng hardin at sila ay inilagay doon. Sila ay binigyan ng pribilehiyo na tumira doon sa napakagandang hardin na yon. At sa kalagitnaan ng hardin na yon, ay meron pong tinatawag na isang puno. Isang puno na kung saan ay doon umikot ang lahat, doon nagsimula ang lahat ng bagay kung bakit natin naranasan ang meron tayo ngayon. Ngayon, ang tanong mga minamahal na mga kaibigan, ano po ang pangalan ng puno na yon? At ano yung utos na ibinigay sa kanila na kung nasunod lamang sana nila Adan at Eva yun, ay hindi tayo makaranas ng bagay na meron tayo ngayon? Tingnan po natin sinasabi ng Biblia. Sabi po sa Genesis 2:16 at 17, sabi po dito, at iniutos ng Panginoong Diyos
sa lalaki na sinasabi, malaya kang makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Napakagandang pribilehiyo mga kapatid. Pwede siyang kumain ng kahit anong punong kahoy na bunga nito sa anumang puno na nais niyang kainan. Pero meron siya idinagdag, sabi ng Panginoon, subalit sa punong kahoy na pinagkakinlanlan ng mabuti at masama, yun po ang pangalan ng puno na yon. Yung pinagkakinlanlan ng mabuti at masama, yun po yung nasa kalagitnaan ng hardin noon. Anong sabi ng Panginoon tungkol doon? Ay huwag kang kakain. Bakit? Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay tiyak na mamamatay ka. Yun po yung isang utos na kung nasunod lamang ni Adan at Eva, ay malamang ay tayo hanggang ngayon ay nabubuhay tayo at hindi tayo makakaranas sa sakit, anong mga problema. Sabi doon, kung hindi sila kakain nun, sila ay mabubuhay magpakailanman. So yun po yung puno na yun din po yung utos na ibinigay ng Diyos sa mga panahon na magkasama sila. Subalit habang sinabi po yun ng Panginoon, doon sa panahon ni Adan at Eva, meron pong isang nilalang din ng Diyos na nakarinig ng kanyang salita, ng kanyang utos. At yun po ay yung mas kilala natin sa tawag ngayon na Satanas. Narinig po niya yung utos ng Panginoon at siya ay gumawa ng iba't ibang mga hakbang para sila ay mabulid sa pagkakasala, para masuway nila ang Panginoon sa utos na ibinigay sa kanila. Ano po ang ginawa niya? Gumamit po siya ng isang ahas na nililikha din ng Diyos, at ayon sa pag-aaral, ang ahas daw po noon ay isang napakaganda nilalang. Pero nung pumasok po yung kasalanan, nung siya ay gamitin ng kaaway, ito daw po ay naging kinatatakutan na kagaya na nangyayari po ngayon. Ano po ang ginawa ni Satanas sa pamamagitan ng ahas? Isang araw, habang si Eva po ay naglalakad sa hardin, ay hindi po niya napansin na napapalapit na pala siya doon sa puno na kung saan ay pinagbawalan siya ng Panginoon na huwag pumunta or huwag kakainin o huwag kakainan. At nung malapit na siya sa puno na yon, agad-agad, nung makita niya ng Satanas, gumawa siya ng paraan, pumunta siya ron sa ahas at nagsalita siya sa pamamagitan ng ahas. Ano po kaya ang sabi ni Satanas? Sabi po sa Genesis 3 verse 1, tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Ano pong sabi ng Diyos? Sabi ng Panginoon, sa alinmang puno sa halamanan ay maaari kayong kumain. So kung makikita niyo mga minamahal na mga kaibigan, binago na agad ni Satanas yung pagkakasabi ng Panginoon. Doon pa lang ay nagsimula na ang pandaraya ni Satanas. Okay? Ano pong sagot ni Eva? Sapagkat si Eva po isang matalinong babae, ito po kanyang sagot. Genesis 3 verse 2, chapter 3, 2-3. Sabi po doon, sa mga bunga o sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Makakain daw sila. Yun po ang sabi. Dahil yun po talaga ang sinabi ng Panginoon. Pero meron po siya dinagdag. In verse 3, tapwat, sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos. Tingnan po natin. Sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain na yon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Ngayon, balikan po natin yung utos ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng punong kahoy na pinagkakilan ng mabuti at masama, nung bunga niyon, dahil sa oras na kayo kumain, kayo mamatay. Meron po ba siyang sinabi na huwag niyong hihipuin? Wala po siya sinabi, mga kapatid. Kundi ito po ay dinagdagan lang ni Eva, kaya ang nangyari, ito po ay ginamit na paraan ni Satanas upang siya ay madaya. Ang ginawa niya, sabi niya, Eva, tingnan mo, hinahawakan ko ang bunga, hinahawakan ko ang puno, pero hindi ako namamatay. Kaya nung makita ni Eva na wala nga pala nangyayari kay Satanas, hindi siya namamatay. Ano po ang ginawa ni Eva? Tingnan po natin. Pero bago po yun, meron po dinagdag si Satanas. Sabi po doon, at sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Tingnan mo, Eva, hawak-hawak ko yung bunga, hindi ako namamatay. Ano pang dinagdag ng kaaway? Sapagkat talastas ng Diyos, siniraan po niya yung Panginoon sa panahon na yon, sapagkat talastas ng Diyos sa araw na kayo kumain niyaon, ay madidilat ang inyong mga mata, kayo magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Tingnan niyo po, yung posibleng masamang resulta na kanilang gagawing pagsuway sa Diyos ay binigyan ng kaaway ng magandang imahe. Kumbaga, pinaganda niya. Yung masamang mangyayari sa kanila, inilagyan niya ng napakagandang mangyayari sa kanila sa ganun ganitong nasain at dumating na sa punto na sila ay magsisisi. Kaya nung pagkasabi ng kaaway na yun, ni Satanas na yun, ano pong ginawa ni Eva? Genesis 3 verse 6, kaya't nang makita ng babae na ang bungang punong kahoy ay pabuting kainin, na nakakalugod sa paningin, na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito. Okay? At pagkatapos po nun, ay kinain
kinain niya po ito. And then, at ang ginawa pa niya, binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya ay kumain. At ano po nang nangyari pagkasunod? Pagkatapos po nilang kumain sa Genesis 3 verse 7, tayo po doon, at nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad. At sila'y tumahi ng mga dahon ng punong igos o puno ng igos at kanilang ginawang panapi. Kung makikita niyo po sa akto na ginawa ni Adan at Eva, mga minamahal na mga kaibigan, ay ito po yung usual na mga bagay na ginagawa ng mga tao ngayon. Na sa tuwing sila'y nakagawa ng pagkakamali, sila'y gumagawa ng paraan upang mapagtakpan ng kanilang mga kasalanan at sila ay hindi magmukhang walang pagkakasala. At yun po yung ginawa ng ating unang mga magulang. Sa halip na sila'y umamin, ay sila'y gumawa ng paraan upang sila ay hindi masisi sa mga problemang ito o sa pagpasok ng kasalanan. Ngunit ito po ay hindi naging lingid sa kalaman ng Panginoon. Naging lingid sa kalaman ng Panginoon. Kaya nung malaman ng Panginoon na sila ay sumuway, anong ginawa po niya? Siya po ay naggawad ng parusa. At ano po yung mga parusa na yon? Ito po yung matatagpuan sa Genesis pa rin. Doon sa ganong kapitulo pa rin sa Genesis chapter 14, Genesis chapter 16 at Genesis chapter 17 to 19. Sa Genesis chapter 14 po ay yung sumpa sa asa sinasabi na dahil sa ginawa mo ito at dinaya mo mga taong ito, simula ngayon ikaw ay lalakad na sa pamamagitan ng iyong tiyan. Kaya makikita niyo po ngayon, ang mga ahas ay gumagapang sa lupa. At sila ay kakain ng alikabok. Sa mga babae naman po sa Genesis chapter 3 verse 16, makikita niyo po doon na ito po yung dahilan kung bakit sa tuwing manganganak ang mga babae, sila ay naghihirap. Yan po ay isa sa parusa ng Diyos o resulta ng ginawa ng pagsuway. Sabi doon, dahil sa ginawa mong ito, ikaw ay magkakaroon ng paghihirap sa iyong panganganak. Kaya kung yung mga nanay natin o yung mga asawa niyo pong babae ay nagkakahirapan sa kanilang panganganak. Yung mga lalaki naman po, ito po yung dahilan kung bakit kinakailangan nating magtrabaho para sa ating pamilya sapagkat ito yung isa sa parusa na ibinigay sa atin ng Panginoon. At sa tingin ko, nagiging pagpapala rin naman na tayo ay kakain sa pamamagitan ng ating pawis. Yan po yung dahilan. Kung noon ay sa tuwing sila ay kukuha ng pagkain, hindi man lang sila napapagod o hindi man lang sila napapawisan, nung pumasok ang kasalanan, yung pagpapagod at pagpapawis ay pumasok na rin po sa ating buhay. At meron pong isang bagay pa ang nangyari pagkatapos silang magkasala, pagkatapos silang suwayin yung utos ng Diyos. Sa Genesis 3:23 sabi po doon, kaya't sila ay pinalayas. Kaya't pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden. Okay? Kung titignan niyo po maigi, napakagandang pribilehiyo na sila nakatira sa Eden, pero nung pumasok ang kasalanan, sila ay pinalayas dito. Bakit po kaya? Pwede naman patawarin na sila ng Panginoon. Pero bakit pinili ng Diyos na sila ay lumabas sa hardin na yon? Tingnan po natin ang dahilan. Sabi po sa Genesis 3:22, at sinabi ng Panginoong Diyos, narito ang tao ay naging parang isa sa atin, nakakilala ng mabuti at ng masama, at baka ngayon iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Ngayon ang tanong, sunod na tanong mga minamahal na mga kaibigan, ayaw ba ng Diyos sa tayo mabuhay magpakailanman? Ayaw ba ng Diyos sa tayo magkaroon ng mahabang buhay? Tingnan po natin yung mga kasagutan pagkatapos po nating makita yung mga naging resulta ng kasalanan. Ito po yung naging resulta ng kasalanan mga minamahal na mga kaibigan. Una, nung pumasok po yung kasalanan, nagkaroon po ng takot. Nagkaroon ng pagkabalisa, kaya lagi tayo madalas ay mga namumroblema sa isang bagay. Kawalan ng kapanatagan ng loob. Parang hindi tayo mapakali. Hindi tayo makontento sa isang bagay. Damdaming makasalanan. Kumbaga, dumarating tayo sa point na kahit anong gusto nating isipin na gumawa ng mabuti, lagi pa natin nagagawa yung masama. Lagi tayong nakakaisip ng masama. Damdaming walang saysay ang buhay. Kaya nakikita niyo po, pag may nakaramdam ng walang saysay ang buhay, ano nangyayari? Sila ay nagpapakamatay. Yan po ay dahil sa kasalanan. Kalungkutan. Kadalasan, kaya bakit po tayo nagkakaroon ng problema o madalas ay nalulungkot tayo? Dahil po yan sa kasalanan, mga minamahal na mga kaibigan. At yun po yung dahilan kung bakit sila pinalayas sa Garden ng Eden. Yun po yung dahilan kung bakit ginusto ng Panginoon na sila ay hindi makakain ng punong kahoy ng buhay. Bakit? Dahil yung mga panahon ng mga minamahal na mga kaibigan, yung katabi ng punong kahoy na pinagkakilala na mabuti at masama ay yung punong kahoy ng buhay. Kung sila ay nakakain ng bagay na yon, kung nakakain sila ng punong kahoy ng buhay, imagine niyo po, mabubuhay sila magpakailanman na taglay ang takot,
taglay ang pagkabalisa, taglay ang kawalan ng kapanatagan ng loob, taglay ang damdaming makasalanan, taglay ang damdaming walang saysay ang buhay. Hindi nila i-enjoy yung buhay na yun. At malagi silang malulungkot habang buhay. Kayong mga minamahal na mga kaibigan, gusto niyo po bang maranasan ang bagay na yun? Of course, hindi niyo po gustong maranasan. At lahat tayo ay ayaw maranasan. Yun po yung dahilan kung bakit sila pinalayas ng Diyos. Yun po yung dahilan kung bakit ginusto ng Diyos o pinahintulutan ng Diyos sa tayo ay lumayo sa punong kahoy ng buhay dahil sa resulta ng kasalanan na pumasok sa ating buhay. Pero meron pong isang napakatinding resulta ang ginawa ng kasalanan sa ating buhay nung ito'y pumasok. At yun po ay tayo ay pinaghiwalay ng ating mga kasalanan. Nung kasalanan na yon sa ating Panginoon. Kung noon tayo ay super close sa Panginoon, nung pumasok ang kasalanan, ito ay naging hadlang upang ang pagkikipag-isa natin sa Panginoon ay mawala. Yun po ay nakasulat sa Isaiah 59 verse 2, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasalanan kayo at ang inyong Diyos. At yan po ay napakasakit sa bawat parte. Kung pupunta na po kayo sa sitwasyon ni Adan at Eva noon, nung sila ay palabasin sa Garden ng Eden, napakasakit noon. Kasi sila yung binigyan ng pribilehiyo ng Panginoon na tumira doon sa hardin na yon, pero dahil lang sa kanilang pagsuway, sila ay napalayas. At masakit din yun sa Panginoon. Dahil ang Panginoon na naglikha sa atin, ayaw ng Diyos sa tayo ay nagkakasala, ayaw ng Diyos sa tayo ay nahihirapan, nalulungkot, nagkakaproblema. Pero dahil pumasok ang kasalanan, yun po yung naging resulta sa atin, mga minamahal na mga kaibigan. Ngayon ang tanong, paano po ba nakakasama sa atin, mga minamahal na mga kapatid, ang tayo ay mapahiwalay sa Diyos? Paano ito hindi nagiging maganda sa ating sitwasyon bilang mga tao? Una, tayo ay nagkakaroon ng mga sirang ugnayan. Sirang ugnayan kanino? Unang-una sa Diyos. Okay? Kung noon ay lagi natin siyang kinokonsulta sa bawat sitwasyon ng ating buhay, dumarating tayo sa punto ng ating buhay na minsan ay inuuna natin yung ating sariling kagustuhan. Pangalawa, sirang ugnayan natin sa ating kapwa-tao. Okay? Kaya mapapansin niyo po, laging may nag-aaway, laging merong hindi nagkakaunawaan, laging may mga tao na gusto yung nakakataas sa iba. Yan po dahil sa kasalanan. Mga sirang ugnayan, mga minamahal na mga kaibigan. At pinakahuli na hindi magandang dahilan ay yung apekto po ng kasalanan sa ating kalikasan. Kung napapansin niyo po, kaya merong nalalantang mga dahon, merong mga namamatay na mga puno, may mga hayop na nagpapatayan sa isa't isa. Yan po epekto ng kasalanan. Kagaya na lamang po ng rosas. Ayon po sa mga pag-aaral, ang rosas sa panahon ni Adan at Eva noon, ito ay walang tinik. Pero nung pumasok ang kasalanan, ito ay lumabas sa mga halaman. Yung po ay nagpapakita na ang kasalanan ay nakapasok sa nilikha ng Diyos. Kaya ito po hindi nagiging maganda. At isa pa rin po sa mga resulta ng kasalanan ay yung tinatawag na kamatayan. Kaya kung mapapansin niyo po, bakit tayo minamamatay na kamag-anak? Bakit tayo minamamatay ng mga mahal sa buhay? Yan po ay dahil sa kasalanan. Pero nais ko pong i-take nyo yun na isang pagpapala sa Diyos. Dahil kung hindi po tayo mamamatay sa ating mga sarili, tayo po ay mabubuhay na taglay ang kasalanan habang buhay. At yun po ay hindi papayagan ng Diyos. Kaya hanggat kaya niyang pigilan ng kasalanan, gagawin niya para tayo ay magkaroon ng magandang buhay. Yan po yung maganda sa ating Panginoon na pinaglilingkuran. Nung pumasok po ang kasalanan ng mga minamahal na mga kaibigan, yan po yung ginagawa ng mga tao. Kaya napapansin niyo po, merong asawa na sinasaktan ng kanyang asawang babae, may mga nagiinom, nagdudroga, lagi na lang iniisip kung anong masama. Bakit? Dahil yan po ang resulta ng kasalanan. Pero sa kabila po ng mga bagay na yon, sa kabila ng pagpasok ng kasalanan, sa kabila ng kawalan ng pag-asa, ang di masukat na pag-ibig ng Ama ay iginawad kanino? Sa ating mga tao. Yung di masukat na pag-ibig na yon ay ibinigay sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat. Ginawa yun ng Panginoon kahit hindi natin hinihiling sa Kanya, siya yung inag-initiative para tayo ay ay maparamdaman ng pagmamahal na yon. Sabi po sa Jeremiah 31 verse 3, ang Panginoon ay nagpakita ng una sa akin na nagsasabi, "Oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig." Walang hanggang pag-ibig. Kaya't ako'y lumapit sa iyo na may magkagandahang loob. Yun po yung dahilan kung bakit yung po ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon, ang hindi masukat na pag-ibig, sapagkat yung pag-ibig ng Diyos ay hindi masukat. Hindi to kayang pantayan ng anumang bagay dito sa sanlibutan. Hindi to kayang pantayan ng kahit sinong tao man na kasama mo ngayon na nagsasabing, mahal na mahal kita. Higit pa dyan ang pagmamahal ng Diyos kung ito ay hayaan mong pumasok sa iyong buhay. Paano po ay ginawad ng Diyos sa kanyang pagmamahal?
Nung panahon nagagawad ng Panginoon ng parusa sa Garden of Eden, hindi lamang po parusa mga minamahal na mga kaibigan ng kanyang binigay. Hindi lamang po parusa, kundi siya po ay nagbigay din ng isang pangako kung paano niya i-express yung pagmamahal niya sa atin sa kabila ng ating mga kasalanan. Paano po nangyayari sa Genesis 3:15? At papag-alitin ko ikaw at ang babae. Yun po yung sinasabi sa Ahas. At papag-alitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. At mga minamahal na mga kaibigan, ito po ay na-fulfill sa versikulong ito. Sa paboritong verse ng buong mundo, ang John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahabak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung fulfillment ng Genesis 3:15, mga minamahal na mga kaibigan. Nung sinabi yun ng Panginoon sa Genesis 3:15, yun po ay isang pangako sa mga tao na darating ang panahon, may ipapakita ko sa iyo kung gaano kita kamahal sa pamamagitan ng pagpapadala ng aking bugtong na anak. At yun po yung sinasabi sa John 3:16 na ating binasa. Bugtong na anak na si Jesucristo na kung saan ay hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, may-ari ng sansinukob ng buong universe na kung saan ay kinabibilangan ng ating mundo. Okay? Siya po yun. At anong ginawa niya? Siya ay nagkatawang tao at hinarap ang bawat tukso na nararanasan din natin ngayon. Yung mga tukso na ibinibigay ni Satanas sa ating buhay. Kagaya niya, kagaya natin, siya, si Jesucristo ay nakaranas na masaktan, naranasan din niyang umiyak, naranasan din niyang magutom, naranasan din niyang alitin, alipustain, duraan, suntukin. Sabihin niyo na po ang kahirapan na naranasan niyo, naranasan po yan ng Panginoon para tayo ay maabot, para may pakita sa atin kung gaano niya tayo kamahal. At sinasabi po sa Isaiah 53:3-6, ito po ang sinasabi. Pakinggan niyo po at tingnan niyo pong maigi. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman. At gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Sinasabi pa po ron, tunay na kaniyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Tingnan niyo pong maigi, mga minamahal na mga kaibigan. Gayon may ating ipinalagay siya na hinampas at sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kaniya, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Meron pa po, at tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw, tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa Kaniya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Yan yung mga minamahal na mga kaibigan yung ginawa niya. Yung parusa na dapat tayo ay dadanas dahil sa ating kasalanan, siya ang umako, siya ang tumanggap. Yung panahon na tayo ay nawawala, siya yung humanap sa atin sa halip na tayong humanap sa kanya pabalik. Yung mga panahon na sa halip na tayo makaranas ng dura, tayo dapat na magpasan ng cross na kanyang binuhat sa panahon na yon, siya ang nagpasan para sa atin. Siya ang dumanas ng dura, siya ang dumanas ng suntok, siya ang dumanas ng mga latigo na humahampas sa kanyang likod. Yun po ay ginawa niya para kanino? Para sa iyo at sa akin. Para tayo ay maparamdaman na mahal na mahal na mahal niya tayo. Kailanman na hindi niya tayo iiwanan kahit tayo ay magpakasama sa ating buhay. Sinasabi po sa 2 Corinthians o 2 Corinto 5:21, yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin. Sino po yun? Yung po si Jesucristo. Siya yung Diyos na nagkatawang tao na kahit siya ay nanahang kasama natin sa kabila ng napakasamang impluwensya ng sanlibutan noon na parang sa panahon ni Jesus ay kagaya ng tondo ngayon. Mga minamahal na mga kaibigan, nung siya ay namuhay nun, hindi siya nabahiran ng kahit katiting na kasalanan man lang. Okay? Siya yung tao na hindi man lang nagkasala, pero anong nangyari? Siya pa yung dumanas ng ating mga parusa. Siya pa yung dumanas ng kamatayan na sa halip tayo ay tayo dapat na makaranas na yun. Kagaya po na sinabi ko sa inyo kanina, isang Diyos na naghahari sa buong sansinukob. Nagkatawang tao para ano? Para hanapin sino? Tayong mga nawala sa kasalanan. At yun po ay nakasulat sa Lucas 19:10, sapagkat ang anak ng tao, si Jesucristo, ay naparito upang ano? Upang hanapin at iligtas ang ano? Ang nawala. Sino po nawala? Tayo.
tayo po'y nawala. At sinasabi rin po sa Juan 3:17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak ng sanlibutan o anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Siya po yung naging daan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Sa halip na tayo ay judge dahil sa pagsuway na ginawa natin, ang ginawa niya, ang hakbang na kanyang ginawa ay tayo binigyan ng kapatawaran, minahal tayo at pinalago ang kanyang biyaya para sa atin, para magkaroon tayo ng kaligtasan, para tayo magkaroon ng tsansa na makabalik muli sa kanya, makaranas ng buhay na walang hanggan, makaranas ng buhay na walang anumang bahid ng kasamaan, kundi puro kaligayahan kasama niya. Si Hesukristo, siya po ay nabayubay sa cross para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Ngunit siya ay nabuhay sa ikatlong araw. At ang nangyari, mga minamahal na mga kaibigan, siya ay umakyat sa langit. Ngayon, mga minamahal na mga kaibigan, ano kaya ang ginagawa niya sa langit? Tingnan po natin. Kung babasahin niyo po ang Hebreo, ipinapakita po doon na meron daw po tayong tagapamagitan sa langit na kung saan ay yung namatay para sa atin. Sino po yung namatay para sa atin? Si Hesukristo. Pagkatapos niyang mabuhay sa ikatlong araw, pag-akyat niya sa langit, siya ay namagitan para sa atin. At mga minamahal na mga kaibigan, kung hindi po ito gagawin ni Kristo, hindi po makukumpleto yung plano ng kaligtasan na nais niyang ibigay sa bawat isa sa atin. Yung pamamagitan niya na yun sa langit na bayan, ang siyang kukumpleto para tayo ay magkaroon ng tsansa sa araw-araw, na kahit sa araw-araw tayo gagawa ng kasalanan, ay tayo ay hindi mamamatay sapagkat yung kanyang pamamagitan na yun ang magiging daan upang tayo mabigyan ng panibagong pagkakataon at panibagong tsansa sa buhay na tayo ay makagawa ng tama para sa Kanya. Sa tuwing tayo ay nanalangin, yung pamamagitan ng Hesukristo ang napakahalagang parte na yun sapagkat tinatanggap niya lahat ng panalangin na binibigay natin at yun po ay inihahain niya sa Ama na isang mabangong samyo. Para kanino? Para sa atin. At hindi lamang po yun. Yung pamamagitan ni Hesukristo doon sa langit na bayan ng isang assurance na bilang mga tao, kahit tayo ay napakaraming struggle sa buhay, mga minamahal na mga kaibigan, kahit napakarami natin beses na agawa ng kasalanan at lagi tayong inaalipusta ng kaaway, sinasabihan wala na tayong pag-asang magbago sa ating buhay, yung pamamagitan ni Hesukristo sa langit na bayan, yun po yung nagbibigay sa atin ng pag-asa na meron pa tayong tsansang magbago sa ating buhay. Kung ikaw ay napakasama ang ginagawa ngayon, mga minamahal na mga kaibigan, nais kong sabihin sa iyo na meron pang pagkakataon. Hanggat na mamagitan si Hesukristo dyan sa langit na bayan, para sa iyo at para sa akin, ay meron ka pang pag-asang mabago ang iyong buhay. Huwag mong hayaan na ikaw ay sabihan ng kaaway na hindi ka na magbabago. Hindi totoo yun, mga minamahal na mga kaibigan. Magbabago ka pa rin kung pipiliin mo at tatanggapin mo yung ginagawa ni Kristo sa iyo araw-araw. Hanggang sa dumating sa punto na ang buhay mo ay maging naayon na sa kanyang kalooban. Si Hesukristo, siya ang naging tulay sa nasirang relasyon ng Diyos sa tao. Yung tulay na nagdudugtong sa Diyos sa tao noon na sinira ng kasalanan ay pinalitan ni Hesukristo para tayo magkaroon pa rin ng panibagong pagkakataon na mabuhay na walang hanggan. At mga minamahal na mga kaibigan, ito po ay isang encouragement sa atin ngayon na sa kabila ng ating mga pinagdadaanan sa buhay, sa kabila ng ating mga kasalanan na nararanasan sa ating buhay, kung atin naman po bibigyan ng pagkakataon ng Panginoon Jesucristo na gumawa para sa atin, meron po siyang isang pangako na ibinibigay sa atin. Kung tatanggapin natin siya sa ating buhay, meron po siyang isang pangako na kung saan ay lagi ninyong nais kong tandaan. Nais kong tandaan ninyo. Sabi po sa Matthew 28:20, at narito, kung tatanggapin natin si Jesucristo sa ating buhay, at narito, ako'y kasama ninyong palagi. Palagi. Hanggang saan? Sa katapusan ng panahon. Hanggang sa katapusan, sabi po sa ibang salin, sa katapusan ng sanlibutan. Yan po yung pangako ni Jesucristo. Kung bibigyan po natin siya ng pagkakataon na gumawa sa ating buhay, lagi siyang sasama sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. At ngayong gabi, mga minamahal na mga kaibigan, nakita niyo po ang dalawang gawa, dalawang tao, dalawang gawa at dalawang resulta ng kanilang mga gawa. Unang tao po ay si Adan, na kung saan ninilikha ng Diyos, isang perpektong tao, pero dahil sa kanyang pagsuway, pagsalansang sa kautusan na binigay ng Diyos sa kanya, ay nagkaroon po tayo ng kamatayan sa ating buhay. Pumasok po yung kasalanan. Pero dahil po kay Hesukristo, isang perpektong Diyos na nagkatawang tao, at kahit siya ay nasa impluwensya ng mga masasama sa panahon na yon, siya ay hindi pa rin nakaranas sa kasalanan.
At dahil siya ay naging matuwid sa bawat hakbang na kanyang ginawa sa kanyang buhay ni siya na dito sa sanlibutan, dahil sa kanyang katuwiran, dahil sa kanyang pagsunod, tayo po ay nagkaroon ng kaluwalhatian at nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, tsansa na mabuhay na maguli, tsansa na mabuhay ng walang hanggan para kayo, para sa Panginoon. At ito pong bagay na ito na ginawa ni Jesucristo, ang isa sa dakilang regalo na ibinibigay ng Diyos o ini-offer ng Panginoon Diyos sa iyo at sa akin. Mga minamahal na mga kaibigan, simula nang po tayo ay bata pa, hanggang sa tayo magkaisip, ang Diyos, simula nung matutunan natin ang bagay na masama at ang pagkakaiba ng masama sa mabuti, ang Panginoon Diyos ay kumakatok at kumakatok sa ating mga pintuan, sa ating mga puso upang tayo ay panawagan. Bigyan ng panawagan na bigyan mo ko ng pagkakataon na gumawa sa iyong buhay. At lalong-lalo na ngayon naririnig mo tong mensahe na ito para sa iyo, lalong kumakatok at nakikiusap ang Diyos sa iyo na buksan mo ang iyong puso, tanggapin mo ako, tanggapin mo yung bagay na ginawa ko sa buhay mo dahil yan ang daan upang mabago ang iyong buhay. Sinasabi po sa Apocalypse 3:20, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok sa pintuan ng ating mga puso. Kung ang sino man ay duminig sa aking tinig at pagbukas ng pinto, ako'y papasok sa kaniya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Napakagandang pribilehyo mga kapatid. Kagaya nung naranasan ni Adan at Eva noon. Yung close relationship na meron sila noon, yung napakalapit sa isa't isa, yan din daw po yung mararanasan natin kung hahayaan natin ang Panginoon na pumasok sa ating buhay, na gumawa sa ating buhay at baguhin tayo ng mga bagay na ginagawa niya para sa atin. Mga kapatid, ito po yung panawagan ng Diyos sa atin sa gabing ito. Nais niya na ikaw ay magkaroon ng tsansa sa buhay na walang hanggan. Nais niya na ikaw ay magkaroon ng pagkakataon na mabago sa bawat kasalanan na naranasan mo ngayon. Nais niya na malampasan mo ang bawat kalungkutan, bawat paghihirap, bawat problema na iyong naranasan ngayon. At sa mga bagay na yun, mga minamahal na mga kaibigan, meron pong isang gusto pang mangyayari ang Panginoon. Nais niya na tanggapin mo siya sa iyong buhay, na sa ganon, siya ay laging makatulong sa iyo sa bawat aspeto, sa bawat circumstansya ng iyong buhay, sa lahat ng sitwasyon na meron ka ngayon. Nais ang Panginoon na maging kasama ka hanggang sa siya ay dumating sa panahon na babalik sa sanlibutan at ikaw ay dadalhin sa langit na bayan. Ang tanong lang mga minamahal na mga kaibigan, nais nyo rin po bang makasama ang Panginoon sa iyong buhay? Nais mo bang tanggapin ang pagmamahal, ang di masukat na pagmamahal ng Diyos para sa iyo? Kung ang sagot mo ay oo, mga minamahal na mga kaibigan, kung ang sagot nyo ay oo, bakit hindi kayo manalangin na kasama ko ngayong gabi? Dakilang Diyos, hinihiling po namin sa gabing ito na kami ay bigyan nyo ng sapat na lakas ng loob upang tanggapin ang pagmamahal, ang di masukat na pagmamahal na ibinigay niyo po sa amin. Panginoon, kami mahina. Pero nagpapasalamat kayo, Panginoon, na sa kabila ng aming kahinaan, sa kabila ng aming mga problema, sa kabila ng mga bagay na pagsubay na aming ginagawa sa inyo, ang inyong pagmamahal ay laging nandyan upang kami ay hanapin, upang kami ay bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng kaligtasan. O Panginoon, hinihiling po namin na tulungan niyo po kami sa bawat circumstansya ng aming buhay. Nais po namin kayong papasukin sa aming mga puso. Tulungan niyo po kami, Ama, na magawa po namin ng kalooban ng sa ganung Panginoon ay magkaroon kami ng pagkakataon na maranasan yung pagmamahal na kailanman na hindi makapantay na anumang bagay dito sa sanlibutan. Panginoon, nais ko rin pong ilapit sa inyo ang tao na ikinig ngayon na nawa ay siya inyong pagpalain, nawa ay bigyan niyo po siya ng panahon na makapag-isip-isip sa kanyang mga sarili. Ipakita niya po sa kanya, Panginoon, ngayon na kailangan niya po kayo sa kanyang buhay. At ipakita niyo rin po sa kanya, Panginoon, na anuman ang desisyon na kanyang gawin, nawa ay ang inyong paikisama, ang inyong pagmamahal ay mamamalagi sa kanya hanggang sa katapusan ng panahon. Salamat, Panginoon, na kayo ay dirinig at siguradong tutugon sa mga panalangin na ayon sa iyong banal na kalooban sa pangalan ni Jesus.